Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay i-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers itong vlog kong ito. At sana pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong mano-notify. At yung palaging request ni Sir Bong sa inyo, favor nyo na lang kasi dyan sa mga vlogs ko ay maraming lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Palaging nagiging issue sa ating mga guro yung salary increase or pagtaas ng sahod. Alam niyo matagal ng panahon na ito ay pinaglalaban o palaging isinusulong ng ating mga guro. Kahit ako sa aking karanasan, nung nagsisimula ako sa public school noong 1988, inabot ko yung kasagsagan ng mga rallies mga rally ng guro para sa pagtaas ng sahod. Alam niyo, natatandaan ko noon nagkakaroon pa ng mga mass walkout sa mga klase yung ating mga guro para lamang igiit yung pagtaas ng sahod namin. Alam niyo, even sa Sir Bong, naranasan ko na sumama rin ako sa mga teachers rally, yun ang ibig ko sabihin, na ang pangunahing agenda ay pagtaas ng sahod naming mga public school teachers. At maging hanggang ngayon, 2024 na, ay nagpapatuloy pa rin yung pagsulong ng ating mga teachers group, pakikibaka ng ating mga teachers group, like itong Teachers Dignity Coalition, nila Sir Benjo Basas at ng Alliance of Concerned Teachers, ni Sir Vladimir Ketua, sa pagtaas ng sahod ng ating mga guro. Alam niyo, bagamat may initiative yung ating gobyerno sa pagtaas ng sahod ng ating mga guro, katulad nitong Salary Standardization Law, nagkaroon tayo ng SSL1, nabubulol ako, SSL2, SSL3, SSL4, at ang huling Salary Standardization Law ay yung year number 5. Kaya lang, hindi pa rin sumasapat yung mga increase na ito para sa pang-araw-araw na pangangailangan o gastusin ng ating mga guro sa public schools. Alam nyo, kasama dito, huwag magtatampo yung mga non-teaching personnel, kasama kayo rito. Bagamat may mga proposal yung ating mga teachers group sa pagtaas ng sahod, like itong 10,000 across the board, matagal na natin itong naririnig. Merong 50,000 na salary increase at itong salary grade 15 na entry level para sa ating mga baguhang guro. Pero wala ni isa rito ang naging realidad. In fairness sa ACT Party List, with its representative, Congresswoman Franz Castro, marami naman siyang naging legislative agenda for salary increase ng ating mga guro, pero hindi yung inaasahan natin na scheme ng pagtaas ng sahod. But na-appreciate natin yung effort ni Congresswoman Franz Castro. Kasi ang gusto ng ating mga guro, yung solid na pagtaas ng sahod na talagang mararamdaman natin lahat. Alam nyo yung observation ko, yung mga pagtaas ng sahod under the SSL scheme, hindi siya naramdaman ng ating mga guro dahil ginagawa kasi ito na by trans. At yung increase ng by trans, by year, hindi naman talaga siya malaki. Kasi natatandaan ko noon, merong SSL year na kung sino yung mas mataas ang salary grade, sila pa yung mas mataas ang increase. Pero yung mga guro na Teacher 1, sa Salary Standardization Law Scheme, very minimal lang yung kanilang increase. Ito yung malungkot na senaryo, ito yung observation ni Sir Bong. Kaya kung ibabalik yung SSL na pang-anim na taon, SSL 6, baka hindi rin matuwa yung ating mga guro. Kasi nga under SSL,
nilalamon lang ng inflation yung gradual na increase. Ganito yung nangyayari sa Salary Standardization Law. Kaya sana yung yung dasal natin, kung magkakaroon ng salary increase, pagtaas ng sahod yung ating mga public school teachers, dapat yung solid na pagtaas ng sahod. Tulad ng mga proposals ng ating mga teachers group, like ito, ulitin ko, pwede yung salary grade 15 na entry level, para sa teacher 1. Tapos, or itong 10,000 across the board, na lahat ng empleyado ay magkakaroon ng dagdag na sahod na 10,000 or itong 50,000 na increase. Alam nyo, alinman sa tatlong ito ay talagang matutuwa yung ating mga guro. Kaya sana yung uupong bagong DepEd Secretary, sana maging priority niya yung pagtaas ng sahod ng ating mga guro. Dapat kasi ang DepEd ang unang nagkakaroon ng initiative para tumaas yung sahod ng ating mga guro. Yung sinasabing salary increase, yung binablog ni Sir Bong, for 2024, hindi natin matiyak kung ito ba ay 2% increase or 8% increase. Or in between, pwedeng 3, 4%, 5%, 6, or 7%. Kasi ang sinasabing range increase nitong 2024 na salary increase ay from 2% to 8% increase. Kaya lang kung 2% lang ang increase, magkano ang sahod ng isang teacher 1? Parang nasa 27,000 na rin yata, So ang 2% nito ay 500 lang. Tama ba yung math ko? Kung 500 lang, so sobrang liit lang nito. Kung 8% naman, please do the math, 27,000 ang teacher 1 sa 8%, magkano ang dagdag? Parang 2,000 din, Tama ba ako? So, payag na ba yung ating mga guro kung meron silang 2,000 monthly na 8% na itataas sa kanilang sahod? Alam nyo, napapag-usapan lang natin ito, Wala pang final, ha? So, patuloy yung ating apela sa ating President Bongbong Marcos na sana bigyan niya ng priority yung pagtaas ng sahod ng ating mga guro sa public schools. At ganun din sa bagong uupong DepEd Secretary, sana maging prioridad niya sana maging priority niya yung pagtaas ng sahod ng ating mga guro sa public schools, kasama dito yung mga non-teaching personnel ng DepEd. Maraming salamat po sa inyong lahat.